Natapos ang ating last chapter sa Wistoria 1 and Sword, kung saan nilabanan nina Will Surfort at Lihanna sina Emma at ang miyembro ng Gothia. Sa una ay nahihigitin ng ating bida ang kanilang kalaban, ngunit bago matapos ang chapter ay ipinakita ni Shadow ang kanyang tunay na kapangyarihan, kung saan ang mga High Mages ay mga puppet niya, at nagawa din niyang pabagsakin si Will Surfort gamit si Emma. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria 1 and Sword, at ito ay ang chapter 45. Nagsimula ang chapter, kung saan labis na nababahala si Lihanna sa nangyari sa ating bida, na si Will Surfort. Habang natatakot si Lihanna sa maaaring mangyari kay Will, ay sinamantala nito ng kanilang kalaban, kung saan pinaligiran siya at ang pusa ni Will na si Kiki ng kanyang mga itim na kadena, hanggang sa mapaluputan niya ang mga ito. Sinubukan namang kumawala ni Lihanna sa pagkakatali, ngunit nahihirapan ito dahil ang mga kadena ng kanilang kalaban ay unti-unting kinukuha ang taglay niyang magic energy sa katawan. Naglakad si Shadow papalapit kay Lihanna at sinabi nito na kayong mababahong daga ay nagpakita ng magandang laban. Ngunit mukhang tila ako ang nakalamang sa inyo at hindi ko rin kinailangan ng tulong para magawa ito. Ang nagmamatsyag kina Will at Lihanna noon ay kasamahan pala ni Shadow at ito ay nasa itaas ng gusali at pinapanood ang nangyayaring sagupaan. Maglulunsad sana ito ng isang pag-atake gamit ang kanyang wand, ngunit biglang nagpakita si Finn sa kanyang likuran at sinabi na sandali lang. Nagulat naman ang miyembro ng Gothia dahil hindi niya inasahan na may tao pala sa kanyang likuran, habang sinabi ni Finn sa kanya na ngayon palang nagsisimulang sumaya ang mga bagay-bagay. Kung makikialam ka sa kanila, ay sisiguraduhin kung yun na ang huling gagawin mo. Pinagpawisan ng kasamahan ni Shadow sa mga sinabi sa kanya ni Finn, at hindi din ito kumibo. Ibinalik naman ang Sin kay Shadow, kung saan idinikit niya ang kanyang naputol na wand sa sahig, at muli itong bumalik sa dati. Habang unti-unti itong naglalakad papalapit kay Lihanna ay sinabi nito na ngayon, oras na para tapusin ito. Medyo naiinis ako nung inatasan nila ako na ibalik siya bilang isang puppet habang sinisira ang nakakainis na tore na yun. Pero ang ganda ng palabas na ipinakita mo, bata. Itinaas ni Shadow ang kanyang wand upang pagalawin ang kanyang mga itim na kadena papunta kay Will Surfort, at itinali ang mga kamay nito habang pinapanatili niya na nasa itaas ito ng gusali. Sinabi pa nito na ang pagsasagawa ng isang puppet spell para gumana ito ay lubhang napakahirap. Kailangan kong maghukay ng mabuti sa alaala ng magiging puppet para makahanap ng tamang trauma, kung saan pwedeng isabit ang aking mga kadena, at kung hindi ko magagawa ito, hindi ko sila makokontrol. Pero wag kang mag-alala Little Miss Knight. Aasikasuhin kita kapag handa na ako. Maghintay ka lang muna dyan, okay? Manood ka na lang muna habang ginugulo ko ang batang ito upang mapasaakan siya. Bigla namang huminto ito para sabihan si Lihanna kung ano ang sinapit ni Emma noong siya ang kanyang ginagawang puppet. Sinabi nito na ang pagbagsak ni Emma sa aking mga kamay ay nakakatawa. Tumulo ang sipon mula sa ilong niya habang umiiyak siya at sumisigaw na huminto ako. Ngayon, bumalik na tayo sa kasalukuyan. Tingnan natin kung anong mga alaala ang nagpapahirap sa batang lalaki na ito. Matapos magsalita ni Shadow, ay pilit na kinakausap ni Lihanna ang ating bida, upang magising ito. Pinipilit niya din na makawala sa pagkakatali sa mga kadena ng kanilang kalaban, ngunit hindi niya makayang gawin ito. Si Shadow ay nakalapit na kay Will Surfort at nagsagawa ito ng magic spell, na tinawag niyang Berzemsek, Marvelous Holler. May isang black magic circle ang lumitaw sa ilalim ni Will Surfort, at sa isang iglap ay nakapasok si Shadow sa memorya ng ating bida. Tuluyan ang nakikita ni Shadow ang mga nakaraan ni Will Surfort, habang sinabi nito sa kanyang sarili, na nakapasok na ako sa kanyang isipan. Pero anong nangyayari sa mga alaala ng batang ito? Maraming madidilim na bahagi ang nakikita ko. Mukhang sira na ang alaala niya, ganun pa man, ang kailangan ko lang ay isang piraso na trauma. Bigla naman itong napahinto, dahil tinamaan siya ng hindi malaman na pag-atake sa kanyang kamay, at labis na nagdugo ito. May mga napakaraming nagliliwanag na espada ang lumilitaw sa kanyang harapan, at isa-isang lumilipad ito papunta sa kanya. Ang mga pinsala na natatamo nito ay labis niyang dinamdam, habang ang mga espada na bumaon sa kanyang katawan, ay pumihil sa kanyang pagkilos.
Labis na natatakot at naguguluhan si Shadow sa nangyari sa kanya dahil hindi pa daw nangyayari ang ganitong bagay kapag pumapasok ito sa memorya ng kanyang mga biktima. Bigla namang may mga bulaklak ng petals ang bumugso sa itaas na ikinabahala niya at may isang nilalang din ang nagpakita sa kanyang harapan. Ang tao na nakaupo sa malaking upuan ay ang babaeng ipinakita noon sa chapter 20 na may hawak na sanggol. Ang mata ng babae ay kulay itim at tila para bang may magic circle sa kanyang mga mata. Itinutok niya ang kanyang wand kay Shadow at sinabi na umalis ka dito. May pintuan ang bumukas sa likuran ni Shadow habang ang misteryosong babae ay gumamit ng itim na mahika at ibinato ito sa kanya. Sumigaw ng napakalakas si Shadow na hindi maaari habang tuluyan na tumama ang mahika na pinakawalan ng babaeng lumitaw sa memorya ni Will Surfort. Biglang bumalik ang scene sa kasalukuyan, kung saan may humahawak sa leeg ni Shadow. Naguguluhan naman ang kasapi ng Gotia sa mga nangyayari, habang ipinakita na ang may hawak sa kanyang leeg ay ang ating bida na si Will. Napaisip si Shadow at sinabi sa kanyang sarili, na kailan pa niya nagawang masira ang aking mga kedena. Inakala ni Shadow na pinawalang bisa ni Will ang kanyang mahika, ngunit nung nakita niya ang mata ni Will Surfort, ay napagtanto niya na kinain niya ang kanyang black magic. Habang kaharap niya ang ating bida, ay sinabi niya sa kanyang isipan, na nakakabahala, anong klaseng halimaw ang nagtatago sa kanyang loob. Labis na pinagpapawisan si Shadow dahil sa sobrang takot, habang tinanong niya si Will kung anong klase siyang nilalang. Bigla namang pinasabog ni Shadow ang kamay ni Will Surfort na humahawak sa kanyang leeg, at dahil dito ay nagawa niyang makawala. Napaubo naman ito at pilit na hinahabol ang kanyang hininga, habang si Will Surfort ay sinira ang natitirang itim na kedena na nakalagay sa kanyang katawan. Si Will ay tuluyan ng nakawala sa pagkakatali, at habang nasa harapan niya si Shadow, ay ginamit niya ang black magic na nakuha nito sa kanyang kalaban, at inilalagay niya ito sa kanyang kamay na para bang may hawak itong espada. Iwinasiwas ni Will ang kanyang dalawang kamay na may black magic, upang magbato ng isang malakas na pag-atake patungo kay Shadow, na tinawag niyang Meljeter. Ang black magic na pinakawalan ni Will Surfort, ay dinaanan ang buong lugar na kanilang kinalalagyan. Dito na natatapos ang chapter 45 ng Wistoria 1 and Sword. Ito na po ang pinaka-latest na chapter ng Wistoria 1 and Sword, at tungkol naman sa date kung kailan ilalabas ang susunod na chapter ay wala pa pong impormasyon tungkol dito. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!